For now po, siguro medyo maswerte po kami ngayon kasi hanging amihan. So, kumbaga yung hangin is papunta doon sa occidental side ng Canlaon. And then yung barangays na situated na near the occidental, yun lang yung pong most widely affected ng ashfall. Oo. So, kailangan So, talaga mask. Ay, Doc? Doc, naku, naputol si Hello. Doc. Ayun. Yun. Doc, Oo. may nakita kami ni na Jovi, tsaka ni Chiki dun sa video na ano yun, parang blue na yung mga droplets ash ba talagang yun? blue? Oo. O baka sa... Siguro baka na ano lang ng light. Kaya medyo nailaw, nagmulay na ilaw. blue. Opo. Pero ngayon, Doc, wala naman ng mga buga-buga ng mga abo-abo. Kasi of course, aside dun sa sulfur dioxide, yung wino-worry natin din yung mga ganun di Opo. ba? Yung Yes po, ashfall. for Oo, now, ashfall. nag-mellow down po talaga siya. Kumbaga parang steam lang ang lumalabas ngayon at saka hindi na namin na-experience yung ashfall kasi sa gabi lang siguro dahil sa volume ng ash na pagputok ng bulkan. Kaya ngayon medyo humupa na po talaga siya. Pero meron pa rin po siyang smell ng asupre po talaga. Yun lang po. So, kailangan pa rin po talaga ng mask, no? Yes po, yes po. So, ano po ba yung binabantayan natin dito para masabi natin na okay, pwede na nating ibaba sa alert level 1 or pwede nang bumalik yung mga umalis at nasa evacuation center sa kani-kanilang mga bahay? Ano po yung mga kinoconsider natin, Doc? Number one po, ang kinoconsider natin is yung update ng PHIVOLCS. Kasi sila yung expert dito eh. Kami naman as doctor, sa health naman po kami. Yes. Kaya we are waiting on their updates. And siyempre, lahat ng action plan namin or kumbaga gagawing next strategy will be based on their updates. So mahirap po mag-advise dun sa mga residente na bumalik na kayo sa tahanan ninyo kasi safe na kasi di natin alam, di ba? And then, basing on the past sa karakter ng Canlaon, meron po talaga siyang after one explosion is meron po talaga siyang sumusunod na may iba pang talagang pumuputok din siya. Kaya ganun. Kaya we're preparing for the worst but hoping for the best. Yun Doc, po. remind lang po natin yung mga yung mga matitigas na ulo kung bakit dapat hindi sila pumasok doon within the 4-kilometer radius danger zone po. Yung nga po, yung isa po, tinatawagan natin yung mga kapamilya nila rin na to convince them na pumunta doon sa designated to cooperate with us and lilikas doon sa evacuation center natin. And then, meron naman po talaga tayong ginagawang strategy na kung may mga livestock sila, meron po tayong designated area na pwede ilagay din ng livestock and then meron po tayong ibibigay na pagkain din doon so that they will not worry about their livestock. And then, meron po tayong PNP at saka Philippine Army natin nakabantay din to secure their homes. Yun lang po. Okay. Tapos, Doc, sorry, gano'ng kadami yung evacuation centers natin na pinagstayan ng 40 plus families na nabanggit po ninyo kanina? And ano po yung mga challenges na nakikita natin dun sa mismong evacuation centers kung meron man? For now po, dalawa po yung ginamit namin, yung Uptown Campus at saka yung elementary school namin dito. So far po, wala naman po kasi, kumbaga, inherent na po yung vulkan dito sa amin. We are prepared. Isa po is very active yung mayor natin at saka may naka-embed na po lahat ng mga Eldrin plan kumbaga natin. So, kumbaga implementation na lang po. So, at least lahat po ng agencies na involved in responding to the disaster is also cooperating. Kaya kami dito sa Canlaon maswerte kasi yung mga personnel natin very able and well-trained, especially in implementing the incident command system po.